Kung lumangoy ka pa kanluran ng Golden Gate Bridge at sumisid diretso pababa, mararating mo ang isa sa pinakamalalaking tapunan ng radioactive na basura sa Amerika. Ang pinakamasama pa rito, ang ilan sa mga kalawangin na drum na bakal ay may mga bitak na at tumatagas na mula pa noong dekada 70. Plano ng gobyerno sa problemang ito? Hayaan silang manatili sa dilim. Alam mo, nagsimula ito ng 1900 at 46 matapos gawin ng Amerika ang atomic bomb. Kaya biglang nagkaroon ng basurang kailangang itapon ang mga laboratoryum nuklear nito. At noon, tila walang hanggan ang lalim ng dagat. Kaya sa loob ng susunod na 24 na taon, naglayag ang mga barko lampas sa mga isla at itinapon ang mahigit 40,000 drum ng radioactive na basura sa dagat. Ito ang unang pagtatapon ng nuclear waste sa dagat sa mundo. At parang nangangapa lang sila rito. Kapag may drum na lumulutang, binabaril ito ng mga mandaragat gamit ang ripple para lumubog. At bukod pa rito, walang maayos na tala kung saan napupunta ang mga ito. Kaya ngayon, may mga bariles na nakakalat sa pinakailalim ng dagat sa lawak na kasinlaki ng lungsod ng Houston. Bukod pa dyan, ang ilan sa mga ito ay nasa 300 talampakan ang lalim at ang iba naman ay higit pa sa 1 milya. Nang magsimulang mag-imbestiga ang mga investigador noong 1900 at 70 natagpuan nila ang mga drum sa iba't ibang kalagayan. Ang ilan sa mga ito ay buo pa. Ang iba naman ay tuluyang nagkahiwa-hiwalay. At hanggang ngayon, mga 15% pa lang ng lugar ang namapa. Yung natitira, wala tayong ideya. Noong dekada 70, nakita sa radioactive tests na 1,000 beses mas mataas ang radiation kaysa normal. At hulaan mo, hindi lang drum ang nasa ilalim. Noong 1900 at 46 talagang inangkla ng Navy ang isang aircraft carrier na USS Independence. 500 yarda mula sa isang atomic bomb. Nakatakas ito sa 2 pagsabog, isa sa ibabaw at isa sa ilalim ng tubig. Pagbalik, naging sobrang radioactive, kaya ginawang decontamination lab. Hanggang 1,151 nang iniulat na pinuno nila ang katawan ng barko ng mas maraming drum, mas maraming radioactive na material at opisyal na tinurpedo ito para subukan ang 2 bagong warhead. Iyan ang Amerika. Pagkatapos, noong 2015 nang magpadala ng robot doon,